ato nasabi sunod ang ato isa ka senador ang atong minahal nga presidente ng Mihinang Bayan. Walain kundi si Engineer Rolando Villapando. Yung hapon po sa inyong tanan. Pasensya na kayo sa Bisaya ako, kaya minsan halo-halo yung aking istorya sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po ako. And I would like to thank our God Almighty for all of us who were treated as appointed senator. We will do our best to correct all the measures that is happening in the Philippines right now. We are attacked by scammers. We are attacked by economic sabotages. Puros mga babaksak kung hindi natin mapipigilan yan. Kaya pasalamat po kami unang-una sa aming pinaka-hedo namin si Santa Elena de la Concepcion. At ito po siyang palakpakan sapagkat siya po ang isa sa utak na tutulong hindi lamang sa tiga Visayas o Mindanao, pati Pilipinas, buong Pilipinas o at iba pang country. The sole signatory of Funds for 101, military. Yan, ating palakpakan. So, pinagmamalaki po namin siya kasi wala pong ibang napili ang buong mundo na siya ay hatagan ng authority to sign for a check of all militaries in the entire world. Sama ng Pilipinas. So, meron po kami programa at yan po ang aming pinagmamalaki na ngayong araw na ito ang declaration ng lahat ng appointed senators para lumaban sa corrupt and corruption na sinasabi ng kasama namin mga senador at ng Pilipinas na ngayon ay bangkaruta na. Bangkaruta, matagal po ako sa Amerika. Kasama ko yung aking pinanggan na asawa. Pinag-resign ko siya at nag-resign siya sa Kaiser, pinakamalaking ospital sa Amerika. Malaki man ang sweldo niya dahil sa pagmamahal niya siguro sa akin o sa mga tao pa. Kami po ay nagtulong na buksan ang mina dito sa Dinagat. At yan po ay naging probinsya. Pinagmamalaki ko po yun sapagkat ang mga tao ng Dinagat unite at merong paniwala sa Panginoon. Sapagkat yung faith nila ang nagbigay ng strongest power para magmalampo sa mina sa Dinagat. Kaya, na-probinsya, Dinagat, because of the income ng ating community. Yan po ang legasiya na maaari kong ipagmalaki sapagkat ako mismo, kung siguro wala ang pagtawag ko sa Panginoon, hindi po siguro ako magmamalampos. Bakit? Hindi ko kayang i-organize yung 35,000 people of Dinagat who unite and with unity, yung sinasabi na pag-usa, unity. United sila lahat. Dahil tinulungan po tayo ni Congresswoman, yung former Congresswoman Glenda Ecleo at ni Mayor Ruben Ecleo. Kinuha po kami sa Iligan, pagka-graduate ko sa Mindanao State University, punta ako ng Amerika,
At ako pinag-aral din doon ng Management and Entrepreneurship sa University of the Philippines. At yan po ang naging kapital ko upang gamitin ang dunong ng tao, hindi ang pera ng tao ang dapat nating pag-aralang kunin. Kung hindi yung pera na dapat dagdagan at ibigay natin sa ating mga mahihirap na mga kababayan. That is the program that we are aiming for the last 50 years already. When I started the small scale in Dinagat, ang mga tao po dito nag-usa, may pagmamahalan, at ang nangyari, lumaki ang income, naging probinsya ang Dinagat. 32 ka small scale mining permit ang aking terasa at awa ng Diyos. Pinayagan kami ng ating departamento sa Energy and Natural Resources, Bureau of Mines, at ang sabi, dagdagan mo pa, tutulungan ka namin. Pero 2 permit lang ang binigay sa amin sa 32 sapagkat sabi niya, hindi nyo kayang bayaran yung 32 ka permit ng malaki milyon. So ang mga taong pobre, tinulungan din ng ating gobyerno. Pero ngayon, meron pong isang problema na nangyari. Tinamaan kami ng scam, tinamaan kami yung scam, kinonvert sa economic sabotage. Gusto kunin ang ating minahan ng malalaking kumpanya. Kaya huwag ho kayo padadala sa mga tao na pupunta rito, tutulungan kayo, bibigyan kayo ng maraming pera. Ang tuyo noon ay kunin ang inyong mga na-explode dyan ng maraming minerales at kayo babayaran. Yun po ang nangyari. Naista po kami ng 3 taon, pangatlo ng taon ngayon. Pero awa ng Diyos, sinagot ko sila lahat. Kinasuhan ko rin sila. Sa 12 kaso, 2 na lang ang aking kakansilin sa kanila sapagkat wala silang papeles. Ang mga tao, ang may-ari ay ang tao ng Dinagat, wala po silang kalaban-laban. Kaya mag-uusap po tayo rito. Let us unite, have that love and power of God that will give us all these minerals and resources for prosperity in our future. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Huwag po tayong mag-aaway-aaway sapagkat hindi madadala ang paghahanap buhay o kumita ng pera kung mag-aaway-aaway tayo. Yan po ang isa sa namana ko sa aming Santa Elena na hindi madadala sa away ang paghahanap buhay. Madadala po yan sa pagmamahalan, pag-usa, at strong power ang ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos galing sa taas. Lahat po sana yun ang mangyari sapagkat dito pong Mindanao ay napakayaman. Sinabi ng ating mga kandidato rito, ng ating appointed senators na mayaman talaga ang Amerika. Abay, nagpunta kami doon sa Amerika, talagang mayaman. Bakit? 3 presidente ng US ang nagdeklara na ang pinakamayamang bansa sa buong mundo ay ang Pilipinas. Niproklamar ng India, niproklamar ng Los Angeles, niproklamar na ibang bayan o bansa dito ang pinakamayaman. Nasaan yung yaman na yan? Ang Pilipino ay napakayaman, pero hindi sa pera, sa utang po ang nangyayari ngayon. Napakayaman natin sa utang. Kaya, kaunting utang pa. Wala na po tayong makukolekta. Baka ang ating almusal sa araw-araw, yung kaping nilaga na lamang, inumin natin, mainit ang kakao. Yan po ang experience ko sapagkat 50 taon po akong nagdala ng pagmimina at ng pag-aralan, 32 ka small scale ang binigay sa mga tao, tinulungan ng mga tao. Ngayon po, may pagmamalaki ko na ang mga taong nagtulong, nag-usa ang siyang nagpaprobinsya sa Dinagat sa tulong ni Glenn Decleo, Honorable Glenn Decleo at Mayor Ruben Ecleo. Sila pong dalawang mag-asawa ang tumulong sapagkat sila ay doon sa gobyerno. Kaya po, napilitan ako na tanggapin ang offer ng Mami Jackie na tumulong sa ating panggobyerno sapagkat makakatulong ang aking kaunting pinag-aralan. At yan po ay aming gagawin.
Kaya huwag po kayong mag-alala. Nakita ko dito, maraming mga talagang naghihirap, mga ating kaibigang Muslim. Marami akong kilalang Muslim dahil nag-graduate ako sa Marawi City. Tag-dumang taon ako dyan. Kilala rin pa rin tayo sa malalaking abogado dyan, sa UP. Nag-graduate ako ng UP. So, gamitin mo natin yan. Huwag away. Dahil pag nag-away po kayo, lalayo ang grasya. Matod pa ng spiritual division, kung spiritual ang ating pag-uusapan. Kaya medyo mahaba itong salisayin ko kasi tinamaan kami ng scam at saka tawag dito, yung economic sabotage. Medyo marami akong problema kaya hindi ko na i-istorya sa inyo kung paano ko nalabanan niya. 2 beses nung small scale pa kami, huwag ho kayong tatanggap ng pera dahil pag tumanggap kayo ng pera, mapapagaya kayo sa akin na ako'y kinasuhan pa at labanan kami. Magkano ang naggastos namin pera? Wala kaming pera. Nangaubos yung pera namin. Gastos kami 7 million for 3 years kasi napakaraming kaso. Ang kalaban natin ay mga multimillionaire dollar dito sa Amerika, dito sa Korea, Koreano pa. Bakit ang Pilipinas ay hindi magpuso? Nandyan po ang kusog ng mga Pilipino sapagkat humahanga ang lahat ng mga Amerikano at ang lahat ng mga veterano na nagmimina sa mga Pilipino. Basta magtatrabaho dahil like Pilipinos. Bakit? Masipag po ang mga Pilipino at marunong. Kahit hindi ininyero, pag sinabi mong gawin mo yan, exploration, excavation, masipag talaga. Kaya ako'y darating pang muli dito at aking pagbalik. Sana po lahat kayo ay mga milyonaryo. Maraming salamat sa inyo at binigyan ko po ang oras sa susunod namin mamumulo.